Cabanat 1581 hanggang 1590. Sa magkasanib na pagsisikap ng 10 superpower, ang layer ng pagbabawal na ito sa wakas ay nasira. Nang nawasak ang Void Restriction, isang walang laman na bagyo ang sumabog sa lugar na ito sa maikling panahon. Ang walang laman na bagyo ay lubhang marahas, at hindi mabilang na walang laman na mga blades ng hangin ang hamampas sa lahat. Chen Chenqiang. Ang walang laman na talam ng hangin na ito ay hamampas patungo kay Chen Lei at sa iba pa, na nag-aalis ng mga alon ng ginto at bakal, at mga putok ng mga sparks. Kung si Chen Lei man ito o iba pang makapangyarihang tao, ang kanyang katawan ay nilinang sa napakataas na antas. Ang antas ng Void Wind Blade na ito ay malamang na isang sakuna para sa average na Woody 90-level powerhouse, ngunit gusto kong patayin si Chen Lei at ang iba pa, ngunit hindi ko magawa. Nang dahan-daang nawala ang walang laman na bagyo, ang tanawin sa harap ni Chen Lei at ng iba pa ay nagbago ng husto, at ang templo ay malinaw na nasa harapan nila. Sa harap ng templo ay may napakalaking parisukat. Sa silangang bahagi ng parisukat ay may isang tore ng kampanilya, at sa kanlurang bahagi ay mayroong isang tore ng tambol. Ang bawat isa ay nagsabit ng mga sagradong kampana at tambol, lahat ay napapaligiran ng mga ron, puno ng liwanag. Si Chen Lei, Ji Chanwo, at Yun Lingger ay lumipad patungo sa templo. Sa oras na ito, 12-12 ng mga figure ang lahat ay sumugod sa templo sa unang pagkakataon. Matapos masira ang walang bisa na pagbabawal, natuklasan ng lahat ng mga powerhouse na umakyat sa Mount Vulcan ang pagkakaroon ng templo. Sa oras na ito, natural na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang sakupin ang swerte. Tao, umalis ka dito. Isang malakas na lalaki na may katawan ng tao na may ulo ng ibon at isang pares ng hangin at mga pakpak ng kulog. Gamit ang isang alo ng kanyang mga pakpak, ang kulog ng hangin ay gumawa ng isang napakalaking suntok, at pinatay niya sina Chen Lei, Ji Chanwu, at Bai Minman. Ito ay isang malakas na tao ng Feng Lei tribe, na ang bilis ay bihira sa mundo, at ang ugali ay mabangis. Ang malakas na lalaking ito ng tribong Feng Lei ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Chen Lei at ng iba pa, ngunit nakita niya si Chen Lei at ang tatlong tao ay talagang nahuli siya sa kanyang harapan, nang walang pag-aalinlangan, agad na sumalakay ang assassin. Sa kawalan, ang hangin at kulog ay marahas na naging dalawang magic na kutsilyo at hamampas kay Chen Lei. Dalawang magic na kutsilyo, ang isa ay kulay asul at ang isa ay kulay lila at ginto, na naglalabas ng nakakatakot na aura, sila ay sumugod patungo kay Chen Lei. Ito ang natatanging kaalaman ng tribong Feng Lei. Napakalakas nito at kayang wasakin ang mundo. Nagkaproblema ang celebrity tribe na ito. Nang makita si Chen Lei at iba pang mga celebrity na sumusugod sa harapan, 12-12 ng malalakas na lalaki sa likod ang labis na hindi nasisiyahan. Sa sandaling ito, nang makitang kumilos ang malakas na lalaking ito mula sa tribong Feng Lei, isa-isang natuwa at gustong makita si Chen Lei how unlucky. Siyempre, ang mga malalakas na tao na ito ay mga taong hindi alam ang pagkakakilanlan ni Chen Lei, at may ilang malalakas na tao na malinaw na nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Chen Lei at sila ang mga unang pumatay sa sangkatauhan. Iba ang pakiramdam nila sa ibang grupo ng mga tao, hindi naman si Chen Lei ang nahihirapan, marahil ang lalaki mula sa tribong Feng Lei. Sa sandaling ito, biglang lumingon si Chen Lei, matulin na parang tigre at leopardo, ang kanyang mga kamao ay kumikinang ng napakaganda, at hinampas niya ang dalawang magic sword na binago ng hindi mabilang na ron. Malas. Isang napakalinaw na tunog ang tumunog, ang tunog ay tumagos sa mga ulap, pumailan lang sa hangin, nanginginig ang malalakas na eardrum, at pagkatapos ay nakita ng lahat na ang dalawang magic na kutsilyo ay ipinaraise ni Chen Lei sa isang iglap. Nabasag ang kamaong bakal. Pagkatapos noon, nang inig ang figure ni Chen Lei, at biglang nawala. Sa harap ng lahat, si Chen Lei ay tila naging isang napakapayat ngunit nagniningning na sword wire, direktang nakabalot sa leeg ng makapangyarihang Feng Lei clan na ito, sword wire, ang malakas na Feng Lei clan ay hindi man lang sumigaw, at ang kanyang ulo ay ibinaba. Pagkatapos noon, ang primordial spirit ng Feng Lei clan powerhouse ay mabilis na lumipad palayo at tatakas na sa malayo. Isang power grid ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na sumasakop sa mga Feng Lei clan powerhouse na ito sa loob ng power grid, at ganap na tinatakan ang primordial spirit ng mga Feng Lei clan powerhouse na ito.
Paano ito naging napakalakas? Sa sandaling ito, maraming malalakas na tao ang bumulalas, lahat sila ay malalakas na tao na nag-aakalang magdurusa si Chen Lei. Ang kalupitan ni Chen Lei at ang mga resulta na inaasahan nila ay bumuo ng isang malaking pagbabalik, na ikinagulat ng mga makapangyarihang tao. At ilang iba pang makapangyarihang tao mula sa iba't ibang lahi na nakakaalam sa mabangis na pangalan ni Chen Lei ay tapat na tinanggap ang resultang ito. Ang pangalan ng unang pumatay ng sangkatauhan ay talagang angkop. Naghahanap ng kamatayan. Sa sandaling ito, umungal ang isa pang malakas na angka ng Feng Lei, at ibinuka ang kanyang bibig upang iluwa ang isang lilang electric light. Ang makapal na electric light ay parang isang kalawakan. Ang momentum ay sobrang nakakatakot at sumabog kay Chen Lei. Ang dalawang Feng Lei clan powerhouses ay kambal. Pinugutan ni Chen Lei ang kuya at nakababatang kapatid. Nang makitang pinatay ang nakatatandang kapatid at natatakan ang kanyang kaluluwa, agad siyang nagalit at gumamit ng bawal na pamamaraan, sumabog kay Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei ang mga kidlat na ito, kung saan ang hindi mabilang na kulog at kidlat ay naglabas ng malakas na mapanirang aura, na nagtataglay ng kapangyarihang wasakin ang mundo. Nakakalungkot lang na hindi naiintindihan ng Feng Lei clan powerhouse na ito ang mga detalye ni Chen Lei, at inatake siya ng kulog at kidlat. Sa sandaling ito, isang malaking kulog na pole ang biglang lumitaw sa itaas ng ulo ni Chen Lei. Ang Thunder Pole ay simple at pabago-bago ng buhay, na parabang ito ay umiral sa daan-daang milyong taon. Ito ay may nakasulat na may batik-batik na sinaunang rune, na nagpapakita ng isang malakas at mahiwagang aura. Ang Lei Pole ay mabagal na umiikot, at saglit, ang kulog na liwanag na ibinubuga ng makapangyarihang Feng Lei clan na ito ay sinipsip sa Lei Pole. Pagkatapos, naaninag ni Lei Qi ang kulog na ito pabalik, at ang lakas nito ay tumaas ng ilang beses. Sa bilis ng kidlat, tinamaan nito ang dibdib nitong eksperto sa Feng Lei clan. Boom! Sa gitna ng malakas na kulog, ang Feng Lei clan powerhouse na ito ay naging abo sa harap ng lahat, at kahit na ang primordial spirit ay hindi nananatili. Nakakatakot yun. Hiss! Maraming mga powerhouse sa paligid ang bawat isa ay nakalanghap ng malamig na hangin. Sa oras na ito, nakita ng lahat na si Chen Lei ang talagang pumatay ng isang henerasyon. Kung gusto mong iligtas ang iyong buhay, mas mabuting lumayo ka sa kanya. Pagkatapos nito, wala sa mga makapangyarihang lalaking ito ang nang-ahas na tanungin si Chen Lei para sa problema, ngunit iniwasan si Chen Lei at sumugod sa kabilang direksyon ng templo. Ang templong ito ay sumasakop sa isang napakalaking lugar at napakalawak at walang katapusang. Ito ay walang katapusan na may iba't ibang malalaking gusali. Hindi mo ito makikita sa isang sulyap. Mayroong higit sa isang kayamanan at magandang kapalaran. Hindi na kailangang masira sa isang lugar. Nang makita ni Chen Lei na wala nang dumating para maghanap ng gulo, siya, sina Ji Chanwo at Bai Minman, ay lumipad sa harapan ng orasan ng kayamanan. Sa sandaling ito, umiikot ang mahalagang orasan at naglalabas ng banal na kaluwalhatian ni Chen Lei at kinuha ang mahalagang orasan. Sa ibang direksyon, ginulat din ni Emperor Hangyan ang lahat sa kanyang malakas na lakas, at inalis ang mga Diyos. Sa sandaling ito, sina Chen Lei at Di Hangyan ay nasa silangan at kanlurang bahagi ng buong parisukat, na masama ang tingin sa isa't isa. Gayunpaman, hindi agad ito ginawa ni Di Hangyan o ni Chen Lei, ngunit piniling hanapin ang tamang direksyon at pumasok sa templo. Ang swerte ngayon, hindi nila magawa ngayon, pero alam nilang dalawa. Matapos makolekta ang swerte sa templo, magkakaroon ng labanan sa pagitan nila. Nagulat si Chen Lei, Ji Chanwo, at Yunlinger nang pumasok sila sa bulwagan ng templo. Dahil, sa pangunahing bulwagan ng templong ito, nakita talaga ni Chen Lei ang isang estatwa ng isang Diyos. Hindi siya estranghero sa idolo na ito, ang idolo na ito ay idolo ni Lady. Bakit may rebulto ni Lady sa Fire Temple na ito? Medyo nalito si Chen Lei. Sa sandaling ito, ang sinaunang Lady Idol na ito, sa ilalim nito ay isang dagat ng kulog, na may kulog na damit na nagniningning na may lilang liwanag sa kanyang katawan, na may hawak na kulog na cetro sa kanyang kamay, may suot na korona ng dragon sa tuktok ng kanyang ulo, at isang piraso ng anting-anting sa tuktok ng kanyang ulo, nagniningning na may banal na kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay malalim at marilag, puno ng misteryo, na parang may kamalayan at buhay.
Nang pumasok si Chen Lei sa templo, sumasalamin siya sa idolo na ito. Itong estatwa ni Lady, na tila umiikot ang mga mata, sa wakas ay nahulog kay Chen Lei. Matapos maramdaman ni Chen Lei ang titig ni Lady, ang pagsasanay ni Lady Jing ay hindi sinasadyang nagsimulang tumakbo ng ligaw sa kanyang katawan. Isang primitive thunder pool ang lumipad palabas sa katawan ni Chen Lei at sumabit sa itaas. Ang liwanag ng kulog sa thunder pool ay patuloy na nagiging kulog, at sa tubig ng kulog, mayroong isang malaking thunder god na lotus na umuugat, bahagyang nanginginig. Sa operasyon ng pagsasanay sa Lady Jing, ang hindi mabilang na ron na nakapalibot sa Lady Idol, tulad ng tubig, ay umikot at lumubog sa thunder pool. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kulog na pool sa itaas ng ulo ni Chen Lei ay naging mas malalim, na naglalabas ng malakas at pangmatagalang aura. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, sa wakas ay naghintay ako ng isang kahalili sa paglilinang na magsanay ng aking pamamaraan. Sa sandaling ito, sa isip ni Chen Lei, ang boses ni Lady, isang marangel na figure, ay lumitaw kay Chen Lei, na isip. Tingnan mo si Lady. Nakilala ni Chen Lei na ang marangel na figurang ito ay si Lady, at nagmamadali siyang yumuko at sumaludo. Alam mo, ang cultivation behavior niya ay masasabing namana sa legacy ni Lady. Kung ito ay orthodox, si Lady ay masasabing tunay na master. Ikanaway ni Lady ang kanyang kamay at sinabing, walang regalo. Pagkatapos, isang halo ang lumitaw sa mga mata ni Lady. Ang bilog ng liwanag na ito ay nagpakita ng pahiwatig ng katawan ni Chen Lei, at biglang naramdaman ni Chen Lei na parang sikreto ang lahat. Tiningnan sa pangkalahatan. Sa oras na ito, tumanggo si Lady bilang kasiyahan at nagsabi, oo, ang iyong katawan ay may walang limitasyong potensyal at hindi magagapi na mga mapagkukunan. Napakagaan ng loob ko. Sinabi ni Chen Lei, Lady, bakit mo iniwan ang rebulto dito? Sinabi ni Lady, ang bagay na ito ay isang mahabang kwento. Hindi ito gaanong pinansin ng emperador. Hindi ka pwedeng magtagal, mahalagang magnegosyo muna. Pagkatapos ng pagsasalita, inilipat ni Lady ang isang piraso ng espiritual na pag-iisip sa isip ni Chen Lei. Ang espiritual na pag-iisip na talatang ito ay pagsasanay sa paglilinang. Okay, mauunawaan mong mabuti ang pagsasanay na ito, malaki ang pakinabang nito sa iyo, aalis ang emperador na ito. Pagkasabi ni Lady ay biglang nawala ang kanyang figure. At natunaw ni Chen Lei ang hanay ng mga pagsasanay na ito na ipinasa ni Lady sa kanyang isip, at mabilis na naunawaan ang misteryo ng mga pagsasanay na ito. Lumalabas na ang hanay ng mga pagsasanay na ito ay aktwal na nilikha ni Lady at Vulcan ng magkasabay, at gusto nilang ganap na pagsamahin ang mga pagsasanay ni Lady at mga pagsasanay ni Vulcan. Hinihintay kong tulungan mo ako. Sa huli, ang isang pangungusap na tulad nito ay nagmula sa isip ni Divine Lady, at ito ay nawala ng dahan-dahan ng walang gaanong paliwanag. Pagkatapos noon, dahan-dahang iminulat ni Chen Lei ang kanyang mga mata, malinaw ang liwanag sa kanyang mga mata, ngunit sa kanyang puso, puno siya ng pagdududa sa huling sinabi ni Lady. Masasabi bang hindi patay si Lady? Buhay pa siya, kung hindi, bakit siya? Mag-iwan ng pangungusap na ganyan. Senior kuya, ayos ka lang. Nang makitang idinilat ni Chen Lei ang kanyang mga mata, nag-aalalang tanong ni Ji Chanwo. Ngayon pa lang, sa pagpasok pa lang nila sa templong ito, si Chen Lei at ang mga estatwa sa templo ay umalingaw at nag-usap. Maging si Ji Chanwo o Yunlinger, alam nila na talagang may swerte si Chen Lei. Sa oras na ito, natural na hindi sila nang ahas na mang-istorbo, ngunit labis silang nag-aalala, kaya't pagkatapos imulat ni Chen Lei ang kanyang mga mata, tinanong ito ni Ji Chanwo. Wala naman, ngumiti si Chen Lei at sinabi kay Ji Chanwo, nakahinga lang ng maluwag si Ji Chanwo. Pagkatapos noon, pinigilan ni Chen Lei ang mga pagdududa sa kanyang puso, at sinabi kina Ji Chanwo at Yunlinger, wala nang natitira sa bulwagan na ito. Punta tayo sa susunod na hall. Tumanggo sina Yunlinger at Ji Chanwo at nagmamadaling pumunta sa susunod na bulwagan. Gayunpaman, nang sumugod sila sa isa pang bulwagan, nalaman nilang walang laman ang bulwagan na ito. Siyempre, maraming bulwagan sa templong ito, ngunit hindi lahat ay may pagkakataon. Nang makitang walang laman ang bulwagan na ito,
si Chenlei at ang iba pa ay nagmamadaling pumunta sa susunod na bulwagan. Sa susunod na bulwagan, nakamit ni Chenlei at ng iba pa ang tagumpay. Dito, natuklasan nila ang isang silver gourd na lumulutang sa hangin, napapaligiran ng mga ron, at mga pagsabog ng tabletang insenso na nagmumula rito. Ito ay malinaw na isang samahan ng kalabasa. Masasabi ni Chenlei mula sa tableta ng insenso lamang na ang tableta dito ay hindi pangkaraniwan. Kukunin ko. Sinabi ni Yunlinger kay Chenlei na silang tatlo ay nakipag-ayos na, at ang pagkakataong makukuha nila dito ay mahahati ng pantay sa oras na iyon. Lumipad sa himpapawid si Yunlinger at hinawakan ang silver gourd. Hoy! Biglang, isang malamig na liwanag ang biglang lumitaw sa kawalan, na tumama sa payat na jade na kamay ni Yunlinger. Isang babala lamang ang naramdaman ni Yunlinger sa kanyang puso. Agad siyang huminto at lumipad pabalik. Pagkatapos, nakakita sila ng mga anino na patuloy na namimilipit, at pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaking nakaitim. Sa harap ni Chenlei. Phantom Clan Powerhouse. Tiningnan ni Chenlei ang makapangyarihang ghost clan na ito at nagtanong sa malalim na boses. Oo, itong lampil na ito, paborito ito. Mabuti pang umalis ka na rito, kung hindi ay mabubuhay ka sa walang katapusang takot at pagpatay sa buong buhay mo. Sabi ng malakas na lalaki ng Phantom Clan. Ang Phantom Clan ay isa ring natural na mamamatay, at ang malamig na hininga na ibinubuhos ng mga powerhouse na ito ng Phantom Clan ay lubhang malupit. Wala pa akong natatanggap na banta. Kung gusto mo itong gourd kill, maaari mo itong inumin ayon sa iyong kakayahan. Sinabi ni Chenlei sa makapangyarihang ghost clan na ito. Narinig ng powerhouse ng Phantom Clan ang mga salita ni Chenlei at nagbigay ng naninibugho ng ngiti, na nagsasabing, dahil hindi ko alam kung ano ang mabuti o masama, huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang. Panipi. Pagkatapos magsalita, ang makapangyarihang ghost clan na ito ay yumanig sa kanyang katawan at biglang nawala. Ipinakalat ni Chenlei ang kanyang espiritual na mga kaisipan, ngunit nalaman niyang walang laman ang buong bulwagan at wala ng hininga. Ang makapangyarihang pamamaraan ng pagtatago ng ghost clan na ito ay talagang makapangyarihan at kamangha-mangha, kahit ang espiritual na pag-iisip ni Chenlei ay hindi matuklasan. Mag-ingat ka. Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang puso ni Chenlei at hinayla niya si Yunlinger palayo. Hoy! Isang malamig na liwanag ang lumitaw mula sa kawalan at tumagos sa puso ni Yunlinger. Kung hindi siya sinampal ni Chenlei, ang suntok na ito ay tiyak na magiging sanhi ng malubhang pinsala ni Yunlinger sa isang palihim na pag-atake. Si Yunlinger ay mayroon ding malamig na pawis sa kanyang katawan. Hindi narinig ang sneak attack kanina lang. Hindi man lang niya namalaya na ang malakas na lalaki ng Phantom Clan ay masyadong masama at mahirap makisali. Nagbigay din ng kilabot ang Phantom Clan Powerhouse. Malinaw na si Chenlei ay hindi nakatakas sa kanyang kaalaman kung nagkataon, ngunit natuklasan ito. Ngunit ito ay napaka hindi makatwiran. Sa lakas ni Chenlei, paano posibleng matuklasan ang kakaibang kakayahan sa pagtatago ng kanilang Phantom Clan? Hindi naniwala ang malakas na lalaki ng Ghost Clan, at muling pinatay si Ji Chanwo. Ang dahilan kung bakit pinili ko si Ji Chanwo sa halip na direktang harapin si Chenlei ay dahil medyo naiinggit din ang Phantom Clan kay Chenlei. Ngayon ang reputasyon ni Chenlei bilang unang pumatay ng tao ay kumalat sa lahat ng lahi. Ang kasikatan ay napakahusay na walang dalawang tao sa isang pagkakataon. Bagamat mayabang ang makapangyarihang Ghost Clan na ito, hindi siya kailanman ng ahas na maliitin si Chenlei. Kinailangan niyang alamin muna kung mahahanap ba talaga ni Chenlei ang kanyang bakas, o kung nagkataon lang. Ang makapangyarihang Ghost Clan na ito ay naglabas ng kakaibang talent secret technique, at lumipat patungo sa pagpatay kay Ji Chanwo, ngunit si Ji Chanwo ay hindi nakakaramdam ng anumang panganib sa oras na ito. Hindi dahil sa hindi matalas ang kamalayan ni Ji Chanwo, ngunit ang pamamaraan ng pagtatago ng Phantom Clan ay masyadong sophisticado. Nang makitang malapit na siyang magtagumpay, isang panunuya ang sumilay mula sa sulok ng malakas na lalaki ng Phantom Clan. Tila hindi na-penetrate ni Chenlei ang lihim na pamamaraan ng kanilang clan. Gayunpaman, hindi pa namumulaklak ang makapangyarihang Ghost Clan na ito, at biglang, isang liwanag ng espada ang hamarang dito. Saglit, ang makapangyarihang angkan ng Phantom na ito ay bumuhos sa malamig na pawis,
pagkatapos ay umatras na parang kidlat ng kuryente, iniiwasan ang kaalamang ito. Gayunpaman, kahit na ang makapangyarihang Ghost Clan na ito ay nakaiwas sa pag-atake, hindi siya ganap na nakaiwas. May bahid ng dugo sa kanyang balikat, ngunit nasugatan siya sa liwanag ng espada. Pagkatapos nito, lumitaw ang makapangyarihang Ghost Clan na ito, tumingin kay Chenlei mula sa malayo, nakasimangot at nagtanong, "Chenlei, paano mo nahanap ang aking bakas?" Nakangiting tumingin si Chenlei sa makapangyarihang Ghost Clan na ito, at nagtanong, "Sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo?" Nang makita ang hindi inaasahang ekspresyon ni Chenlei, ang malakas na Ghost Clan ay nag-atubili, at tumugtog siya ng drum sa kanyang puso. Ang pinakamalakas na lugar ng Ghost Clan ay ang concealment technique na dumating at umalis ng walang bakas. Masasabing nag-iisa lang ito sa mundo, ngunit ngayon ay wala na itong silbi sa harap ni Chenlei. Kapag ang pamamaraan ng pagtatago ay walang silbi, pagkatapos ay hindi na siya magkakaroon ng anumang kalamangan sa harap ni Chenlei. Hindi iniisip ni Phantom na ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maaaring mas malakas kaysa sa Protoss. Makakahanap ka ng bakas sa akin, sa mga kamag-anak at kaibigan mo, pero hindi naman, Chenlei, malupit ka sa pagkakataong ito, pero ayaw mong maging ligtas sa hinaharap, mag-ingat ang iyong mga kamag-anak at kaibigan. Baka isang araw mawala ka sa buhay mo. Panipik. Ang malakas na tao ng Phantom Clan ay malamig na bumantong hininga at nagbanta ng mabangis. Pagkatapos nito, ang kanyang figure ay nagyelo at nawala ng walang bakas, at malapit na siyang makatakas. Hoy! Biglang lumitaw ang makapangyarihang Ghost Clan na ito, na natatakpan ng mga marka ng espada sa kanyang katawan, at nalaman niyang tumama siya sa isang invisible sword net. Ang lambat ng espada na ito ay lahat ay hinabi ng pinakamagagandang at pinakamatulas na mga filament ng espada, na ganap na bumabalot sa kanya. At ang sword net na ito ay binago ng pagsira ni Chenlei sa Divine Sword Body. Napakatapang mo, ang lakas ng loob mong takutin ako. Kung hahayaan mong makatakas ka ng ganito, magiging napakawalan ko. Tumunog ang boses ni Chenlei, na nagparamdam sa mga Maizo powerhouse na ito ng labis na takot. Chenlei, kung gusto mo talaga akong patayin, dapat alam mo na kung papatayin mo ako, tiyak na haharapin mo ang Phantom Clan ko. Matigas na sabi ng Phantom Clan powerhouse. Hindi ito isang bagay na dapat mong ikabahala. Maglakad tayo sa kapayapaan. Ang iyong mga pagkakamali ay ang iyong mga pagkakamali. Hindi mo dapat ako ginagalit. Malamig na sabi ni Chenlei, hindi natinag. Spare, sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ng Phantom Clan powerhouse ang layunin ng pagpatay kay Chenlei, at nagmamadaling humingi ng awa. Nakakalungkot lang na ang makapangyarihang Phantom Clan na ito ay nahawakan ng bottom line ni Chenlei. Hindi siya dapat nabanta sa buhay ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Nakita ko lang si Jianwang na nangulekta at huminto saglit. Ang lalaking ito ay nakulong sa loob ni Jianwang. Ang makapangyarihang Phantom Clan ay direktang nadurog sa libu-libong piraso ng sword net, at damaloy ang dugo sa lahat ng dako. Ang figure ni Chenlei ay kumislap, lumitaw ang kanyang tunay na katawan. Ang kanyang katawan ay hindi nabahiran ng dugo, at sa pagitan ng kanyang mga daliri, isang electric grid ang nasuntok upang selyuhan at sugpuin ang makapangyarihang kaluluwa ng Phantom Clan. Pagkatapos nito, itinaas ni Chenlei ang kanyang kamay at iniligpit ang makintab na silver gourd sa walang laman. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumapit si Chenlei kina Ji Chanwo at Yun Linger, at silang tatlo ay nagpatuloy na sumugod sa susunod na bulwagan. Sayang nga lang at wala ring yaman ang susunod na bulwagan. Pumunta muna tayo sa main hall, kung saan maraming mahalagang kasulatan, kunin muna natin ang mahalagang kasulatan. Sa oras na ito, nagpasya si Chenlei na huwag mag-aksaya ng oras sa ibang mga bulwagan, pumunta muna sa pangunahing bulwagan, at kinuha ang mahalagang scripture scroll. Sina Ji Chanwo at Yun Linger ay natural na walang pagtutol, at kasama si Chenlei, lumipad sila patungo sa pangunahing bulwagan. Sa daan, si Chenlei at ang iba ay tumawid sa mga patong-patong ng mga templo, at sa wakas ay nakarating sa pinakamataas na punto ng templo, sa itaas ng pangunahing bulwagan. Sa sandaling ito, ang pangunahing bulwagan na ito ay solemn na at marilag, na may pambihirang aura,
na nagbibigay sa mga tao ng sagradong hininga at pakiramdam ng chi, na nagpaparamdam sa mga tao na mapilitan na sumamba. Sa oras na ito, maraming mga figure din ang sumugod sa harap ng pangunahing bulwagan. Kuya Chen Lei, parang gusto nating lahat na sumama. Sa isang mahinang tawa, tumawa si Sheng Kangwo, ang malakas na lalaki ng banal na angkan. Nagkaroon din ng tingin na puno ng killing intent. Sa oras na ito, tinitigan niya ng masama si Chen Lei. Ito ay si Emperor Hongyan ng Protoss. Bukod doon, may isa pang figure, si Wu Hong, ang hari ng angkan ng Scorpio. Tumingin din si Chen Lei kina Sheng Kangwo, Di Hongyan at Wu Hong at sinabing, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Parang hindi maiiwasan ang laban na ito. Oo, Chen Lei, determinado akong manalo ng kayamanan sa bulwagan. Pinapayuhan kita na huwag ipaglaban ito. Malamig na sabi ni Wu Hong. Kahit hindi siya mangagaw, hindi siya mabubuhay. Dapat siyang mamatay ngayon. Si Di Hongyan ay tumingin kay Chen Lei, ang kanyang katawan ay lumalakas, at ang alon ng hangin ay naging mas malakas at mas mataas. Obviously, hindi pa siya handang tiisin, at lalabanan ko si Chen Lei hanggang kamatayan dito. Ang 108 halos sa katawan ni Saint Kangwo ay naging lalong nakakasilaw, at ang aura sa kanyang katawan ay naging hindi maarok, at ito ay ganap na imposibleng bigyang daan ang dami ng mga kayamanan sa pangunahing bulwagan na ito. Sa kasong ito, Emperor Hongyan, tutuperin kita. Tumingin si Chen Lei kay Emperor Hongyan, at ayaw na niyang kumapit pa. Ang pakikipaglaban kay Emperor Hongyan ay maaaring mapabilis ang pag-unlad ng cultivation ng God of Slaughter. Isa itong malaking tukso para kay Chen Lei. Sa sandaling ito, itinutok ni Wu Hong ang dulo ng kanyang sibat kay Saint Kangwo. Lahat sila ay mga nangungunang prinsipe sa lahat ng lahi. Likas na ayaw nilang makipagkamay. Dahil pinili ni Chen Lei si Di Hongyan bilang kanyang kalaban, natural na gustong ibahagi ni Wu Hong ang kompetisyon kay Sheng Kangwo. Kawili-wili, mag-away tayo. Tumawa si Sheng Kangwo, tumaas ang kanyang katawan, at biglang nagbago ang kawalan, at ang oras at espasyo ay hindi matatag. Sa isang malupit na momentum, tulad ng isang bulalakaw, hinampas niya si Wu Hong. Itinulak din ni Emperor Hongyan si Shenxi sa kanyang katawan, naging isang banal na espada, at naglaslas patungo kay Chen Lei. At kinailangan ni Chen Lei na durugan ang Diyos ng Slaughter, ang kanyang mga kamao ay pumutok sa nakakasilaw na liwanag, at ang kanyang mga paa ay nakakasilaw din, na parang nakatapak sa dalawang bilog ng maliliit na araw, na nakaharap sa banal na espada ni Emperor Hongyan. Boom! Ang liwanag ng mga Diyos ay parang mga alon, namumulaklak sa hangin. Tulad ng araw na sumasabog, ang momentum ay sobrang nakakamangha. Malamig na umungol si Di Hongyan, nanginginig ang kanyang katawan, ang espadang ito ay hindi nagbigay ng anumang kontribusyon, at hindi nasaktan si Chen Lei, na nagpagalit kay Di Hongyan. Pagkatapos, ang mga rune ni Shenxi ay muling sumugod mula sa kanya, at ang buong tao ay halos malubog sa mga umaalon na Shenxi rune, na nagiging isang malawak na karagatan, na naglalabas ng pinakamalakas na pagbabago-bago ng aura. Ang mga Shenxi rune na ito ay namuo sa hangin at naging isang malaking bundok ng banal na liwanag, na nagpapalabas ng marangal na kamahalan, at dumating upang sugpuin si Chen Lei ng mabangis. Tumili. Isang napakalaking boses ang nagmula sa kawalan, halos maduraj ng sagradong bundok na binago ni Shenxi. Dapat mong malaman na ito ay nasa templo, at ang espasyo ay naglalaman ng makapangyarihang mga paghihigpit, at ang pangkalahatang powerhouse ay hindi magagawang sirain ang walang bisa dito. Gayunpaman, ang sagradong bundok na ito ay gumawa ng napakalakas na tunog mula sa pinigilan na lugar, na nagpapakita kung gaano kalakas ang sagradong bundok na ito. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang hindi maihahambing na napakalaking presyon. Dahil sa matinding pressure na ito, halos hindi na niya maiangat ang kanyang ulo. Ang kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Ginamit ni Chen Lei ang lahat ng kanyang lakas para wasakin ang Diyos ng Slaughter Art. Sa sandaling ito, ipinakita ang isang set ng mga kamao ng Slaughter God, at ang kanyang mga kamao ay naglabas ng napakalaking kapangyarihan tulad ng isang parang bilangguan na kailaliman, at sumabog patungo sa malaking bundok na ito na direktang nadurog. Ang Massacre God Feast na ito ay isang Massacre God technique. Napagtanto lang ni Chen Lei ang kamao na ito pagkatapos na masira ang God of Slaughter sa ikalawang antas.
Ang hanay ng mga diskarte sa boxing na ito ay 12-dosenang beses na mas mabangis kaysa sa Great Fulong Fist. Sa sandaling ito, kasabay ng God of Massacre Art, ang diskarteng ito ay sumabog na may nakakapang-alog sa lupa at hindi nahuhulaang hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Hindi kailanman ginamit ni Chen Lei ang kamao ng Slaughter God, ginamit ito para harapin si Emperor Hongyan. Malas. Ang sinag ng liwanag mula sa kamao ng Diyos ng Slaughter ay tumama ng gusto sa pinigilan na sagradong bundok, at ang bundok ay malapit ng mapunit at sumabog. Nanginginig ang figure ni Di Hongyan, at marahas na umatras ang kanyang figure, bumulwak ang isang subaw ng dugo, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Chen Lei, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi lang nasira ng suntok ni Chen Lei ang walang katapusang rune Shen Shi, kundi pati ang isang malakas na puwersa ay sumugod sa kanyang katawan at naging dahilan upang siya ay masugitan. Kung hindi man ito ang kritikal na sandali, masama ang pakiramdam ni Di Hongyan at sinubukan niyang harangan ang malakas na puwersang ito. Natatakot ako na higit pa sa pagbuga ng dugo niya. Magkaroon ng kamalayan na kahit na hinarang niya ito ng buong lakas, bumuhos pa rin ang bahagi ng malakas na puwersa sa kanyang katawan, na nagdulot ng pinsala sa kanyang mga panloob na organo. Alam ni Di Hongyan kung gaano kalakas ang kanyang katawan. Lumakas na ang kanyang mga laman loob at buto, ngunit madali siyang nasugatan sa lakas na dumadaloy sa katawan. Ano ang kapangyarihan ng kapangyarihang ito, nakakakilabot? Sa kasalukuyan, galit na galit si Di Hongyan. Mula sa kanyang matagumpay na paglilinang, hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. Ang katawan ni Di Hongyan ay pumailang lang sa langit, at ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumaling at bumalik sa kanyang pinakamataas na estado. Pagkatapos nito, ang momentum ni Di Hongyan ay patuloy na tumaas, tulad ng isang Diyos, at ang kanyang mukha ay naging lubhang marilag. Wow! Sa sandaling ito, si Shen Shi sa likod ni Emperor Hongyan ay naging isang malaking anino ng mga Diyos, tulad ng isang higanteng bundok, na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, na may banal na liwanag at walang malasakit na mga mata, na nakatingin sa mundo. At ang banal na multo na ito, na may isang bulong, ay lumitaw sa buong kawalan, at hindi mabilang na mga banal na tunog ang umatake kay Chen Lei tulad ng mga banal na arrow. Naramdaman lamang ni Chen Lei na siya ay parang isang maliit na bangka sa dagat ng galit. Ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig, at maaaring siya ay madurog halos anumang oras. Ang pinakamalaking potensyal ni Chen Lei ay sumabog din sa sandaling ito. Ang kanyang mga braso at binti ay kumikinang sa banal na liwanag, at ang mga layer ng array ay lumiwanag, na ginagawang parang mga haligi ng langit ang mga kamay at paa ni Chen Lei, na matatag sa kawalan. Patay! Sa sandaling ito, muling sumigaw si Di Hongyan, at ang malaking banal na anino sa likod niya ay idiniin ang kanyang palad patungo kay Chen Lei. Ang higanting palad ng ***** phantom na ito ay napakalaki, na may napakagandang banal na liwanag, tulad ng isang malaking ulap, at si Chen Lei ay kasing liit ng langgam sa harap ng higanteng palad na ito. Naramdaman ni Chen Lei ang walang katapusang patong-patong ng napakalaking kapangyarihan, patuloy na umaagos, upang iling siya sa ambon ng dugo. Isang malaking puwersa ang kumilos kay Chen Lei bagamat si Chen Lei ay sinanay na magmukhang isang brilyante, siya ay malubhang nasugatan, at ilan sa kanyang mga buto ay nabasag. Sa sandaling ito, sumigaw si Chen Lei, at ang Great Slaughter na kamao ay bumangon ng buong lakas, at binati ang palad ng Diyos ng multo. Boom! Sa wakas, ang malaking kamao ng pagpatay na ito ay tumama sa palad ng Diyos na multo. Pagkaraan ng ilang sandali, yumanig ang buong templo, na tila ba nahuhulog ang langit. Sa sandaling ito, ang buong templo ay biglang naglabas ng divine layer of light upang protektahan ang buong templo at harangan ang nakakatakot na shockwave na ito. Kung hindi, ang buong templo ay malamang na mawawasak ni Chen Lei at Di Hongyan. Anong nangyari? Sa sandaling ito, maraming makapangyarihang tao sa templo ang nakadama ng isa-isang tibok ng kanilang puso. Ang kapangyarihan pagkatapos ng labanan ngayon ay napakahusay na ang lahat ng mga makapangyarihang tao ay naramdaman ang mga alon. Palpitations. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang mga taong ito ay tumingala sa tuktok ng bundok at nakakita ng isang eksena na ikinagulat nila. Pagkatapos ng laban na ito, ang malaking kamao ng pagpatay ni Chen Lei ay muling nagbigay ng kontribusyon,
at agad na nabasag ang higanteng palad ng Phantom, at ang hindi mabilang na mga ron ng Shenxi ay lumipad sa lahat ng direksyon tulad ng isang stream ng mga alitaptap. Sa sandaling ito, labis na nagalit si Di Hangyan, at sa parehong oras ay nakaramdam ng labis na pagkagulat, ang lakas ni Chenlei ay lumampas sa kanyang inaasahan. Umuungol, ang mukha ni Di Hangyan ay naging lubhang kahindik-hindik, at ang mga rune ni Shenxi ay lumundag sa kanyang buong katawan, at ang mga sinag ng mga rune ni Shenxi ay mga obra maestra, at ang dugo sa kanyang katawan ay halos nasusunog at kumukulo. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Di Hangyan, gamit ang sikretong pamamaraan ng Protoss, na nagpapataas ng kanyang lakas ng 12-dosenang beses. Ang lihim na pamamaraan na ito ay tinawag na puot ng Diyos. Ang isa sa puot ng Diyos ay ibinaba. Kabilang sa Protoss, tinatawag din itong ganap na ipinagbabawal na pamamaraan. Ito ay hindi kailanman pinahihintulutan hanggang sa mga buhay ay nakataya. Mabalis si Sion. Halos magalit si Di Hangyan kay Chenlei, kaya hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang lihim na pamamaraan na ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chenlei na ang kanyang diskarte sa Dazo Shenju ay muling bumuti. Sa ilalim ng malakas na panggigipit ni Emperor Hangyan, ang malalim na kahulugan ng Dazo Shenju ay lumabas sa kaibuturan ng kanyang puso na parang bukal. Malakas na lakas ng pakikipaglaban, hindi natakot si Chenlei sa lihim na pamamaraan ni Di Hangyan, at binasag ang Rune Crit, at pagkatapos ay ginamit ang Divine Slaughter Fist upang salubungin si Di Hangyan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chenlei na siya ay napakalakas. Naduraj niya ang Divine Slaughter Fist sa sukdulan, na nagtataglay ng kapangyarihang sirain ang langit at sirain ang lupa. Nang walang anumang ilusyon, tinamaan nito ang lihim ng galit ng Diyos at ang kapangyarihan nito ay tumaas sa palad ng multo ng mga Diyos. Boom! Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang tunog, na parabang isang malaking kulog ang sumabog sa kalangitan, na nagpaham sa eardrums ng lahat, at gusto pa nilang mahimatay. Ang buong templo ay mas maunlad, ang mga layer ng banal na liwanag ay lumundag, na nagpo-protekta sa pangunahing katawan ng templo, kung hindi, ito ay tiyak na ganap na mawawasak ng suntok na ito. Ang banal na enerhiya ay umapaw, tulad ng isang malawak na karagatan, patuloy na nagngangalit, umaalingaw sa buong templo, na gumagawa ng isang nakakatakot na dagandong. Sa mata ng lahat, isang bilog ng maliwanag at nakasisilaw na puting liwanag ang biglang sumabog, 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa pagsabog ng araw, at tumagos sa mga mata ng maraming tao na makapangyarihan at hindi ng ahas na tumingin ng diretsyo. Isang malaking ulap ng kabute ang tumaas sa kalangitan. Napakalakas ng madudurog na suntok ni Chenlei at Di Hangyan na imposibleng ilarawan sa mga salita. Kahit na ang buong templo ay protektado ng banal na liwanag, patuloy pa rin itong nanginginig ang lahat pataas at pababa, halos nakatayo ng hindi matatag. Ang pagkabigla sa puso ng maraming makapangyarihang tao sa sandaling ito ay hindi rin maipaliwanag, lahat sila ay tumahimik. Matapos makita ang lakas ng suntok ni Chenlei, hindi na nang ahas ang lahat na maliitin pa si Chenlei. Ang mabangis na pangalan ng unang pumatay na Diyos ng sangkatauhan, sa ngayon ay nararapat sa pangalan nito. Sa sandaling ito, nakita ko lang na sa kawalan, ang multo ng isang napakataas na asterisk na gumamit ng sikretong pamamaraan ng God's Fury, tulad ng isang malaking sand sculpture, ay dahan-daang gumuho, at sa wakas ay naging hindi mabilang na mga sinag ng Shenxi at nawala. Hindi, naroon lamang ang maputlang mukha at mahinang ugali ni Di Hangyan. Matapos gamitin ni Chenlei ang suntok na ito, nag-crack din ang balat ng kanyang buong katawan, na nagpapakita ng sunod-sunod na sugat, na lubhang nakakabigla. Dapat mong malaman na ang kombinasyon ng Destructive Critical Strike Rune at Holocaust Feast ay tunay na mapangahas. Ang matigas na katawan ni Chenlei ay hindi rin nakatiis at na-backlash. Gayunpaman, sa oras na ito, sinimulan ni Chenlei na sirain ang Qinglong Rejuvenation Art sa unang pagkakataon, at ang espiritual na enerhiya ay lumundag sa katawan ni Chenlei, at ang kanyang paglilinang ay nagpatuloy sa kanyang pinsala. Bagamat si Chenlei ay na-counter-attack ng God of Slaughter, pagkatapos ng lahat, siya ay nasugatan ng balat at laman. Gaano man kalubha ang kanyang mga sugat, mabilis siyang nakabawi. Gayunpaman, hindi ito magawa ni Di Hangyan.
Ginamit niya ang ipinagbabawal na pamamaraan ng God's Fury, na nagdulot ng malaking espiritual na pinsala sa kanilang Protoss, at ang mga kahihinatnan ay malubha. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Emperor Hangyan ay masasabing 7 o 8, ngunit nakabawi pa rin si Chen Lei sa kanyang peak state sa maikling panahon. Hoy! Hindi nagatubili si Chen Lei na puntiryahin si Emperor Hangyan, sinamantala ang pagkakataong ito para tuluyang pugutan ng ulo si Emperor Hangyan. Para kay Di Hangyan, hindi nagpakita ng awa si Chen Lei. Boom! Kahit na si Di Hangyan ay may lakas na 10 hanggang 7 o 8, malakas pa rin ang pakiramdam niya sa pakikipaglaban, at mabilis na gumalaw ng paalang ang kanyang katawan, sinusubukang iwasan ang suntok ni Chen Lei. Gayunpaman, ang bilis ni Chen Lei ay masyadong mabilis, at hinawakan niya ang isa sa mga braso ni Di Hangyan ng napakabilis ng kidlat. Nabasag. Sa malutong na tunog, ang isang braso ni Di Hangyan ay pinilipat at pinunit ni Chen Lei. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Di Hangyan, at sinipa niya si Chen Lei. Sa hindi inaasahang sipa na ito, nataman ni Di Hangyan ang dibdib ni Chen Lei sa isang kisap mata, na sinipa si Chen Lei libu-libong metro ang layo. Gayunpaman, bagamat makinis ang sipa ni Di Hangyan, hindi ito sapat na malakas, at hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Chen Lei. Si Chen Lei ay muling naging isang kidlat, at sumugod kay Emperor Hangyan. Ang kamao ng **** ng pagpatay ay sumabog, tumama kay Emperor Hangyan. Cough! Sa suntok na ito, binuksan ni Di Hangyan ang isang butas ng dugo na kasing laki ng isang palanggana, at halos lahat ng kanyang mga laman loob ay nawasak. Malamig na sinulyapan ni Di Hangyan si Chen Lei at sinabing, "Chen Lei, nanalo ka sa pagkakataong ito, ngunit huwag ipagmalaki, babalik ako." Pagkatapos magsalita, biglang sumabog at natunaw si Di Hangyan. Para sa nakakasilaw na banal na liwanag, hindi maimulat ng nakakatusok na si Chen Lei ang kanyang mga mata at ipinikit ito ng mahigpit ng idilat ni Chen Lei ang kanyang mga mata, na wala na sa kanya si Di Hangyan. Alam ni Chen Lei na tiyak na hindi patay si Emperor Hangyan, ngunit nakatakas ito gamit ang ilang uri ng lihim na pamamaraan. Dahil dito, hindi napigilan ni Chen Lei. Ang lihim na sining ng Protoss ay walang katapusan. Si Di Hangyan ay isang napakalakas na lalaki na halos kapareho niya. Kung talagang gusto niyang tumakas, hindi niya magagawang bantayan ito. Gayunpaman, naniniwala si Chen Lei na si Emperor Hangyan ay dapat nagbayad ng mabigat na halaga, at mula ngayon, wala nang dapat ipag-alala. Sa katunayan, hindi nag-alala si Chen Lei sa kaaway na natalo niya sa kanyang mga kamay. Dahil maaari niyang talunin siya ng isang beses, maaari niya itong talunin sa pangalawa at pangatlong beses. Ito ang kanyang lubos na pagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Higit pa rito, naramdaman ni Chen Lei sa sandaling ito na bumuti ang kanyang sagradong pamamaraan ng pagpatay, at malapit na siyang makapasok sa ikatlong antas. Ito ay nagpasaya kay Chen Lei. Alam mo, ito ay hindi maisip noon. Sino ang mag-aakala na ang Diyos ng Massacre Art ay gagawa ng ganoon kabilas na pag-unlad? Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Chen Lei ang pagwasak sa Qinglong Rejuvenation Art upang pagalingin ang kanyang mga sugat, habang pinapanood ang labanan sa pagitan ni Sheng Kangwo at Wu Hong. Ang labanan sa pagitan ng dalawang taong ito ay hindi gaanong mahina kaysa sa labanan sa pagitan ni Chen Lei at Di Hangyan, at bawat suntok ay puno ng kapangyarihang makawasak sa lupa. Gayunpaman, naramdaman din ni Chen Lei na si Wu Hong ng Scorpio Clan ay kasalukuyang mas mahina kaysa kay Sheng Kangwo at nasa isang dahado. Hoy! Biglang, isang kamanghamanghang liwanag ang biglang kumislap, napakabigla at mapanganib, ngunit ginamit ni Wu Hong ang kanyang karayom sa buntot upang maging isang itim na ilaw, at inatake si Sheng Kangwo upang patayin siya. Ngumisi si Sheng Kangwo, napapaligiran ng isang sagradong singsing sa kanyang palad, at sinampal ng mabangis na palad ang liwanag mula sa karayom ng buntot. Malas! Isang malakas na putok tulad ng isang hampas ng bakal ang dumating, at ang banal na liwanag na binago ng buntot na karayom ng makapangyarihang Scorpio Clan na ito ay agad na bumaril, at ang itim na karayom ng buto ay tumagos ng matatag sa lupa. Pagkatapos noon, ang sagradong Kangwo ay gumawa ng mahabang dagandong, at ang 108 halos ay biglang nagsanib sa isa, naging isang halo ng maliwanag na buwan, naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan, tulad ng isang banal na disk,
na dumadagandong laban sa uhong ng nakaraan. Wow! Ang round na ito ng Shenyo, na binago ng 108 sagradong singsing, ay napakalakas, walang cap-oras sa momentum, at agad na nagsuka ng dugo mula sa malaking bibig na binasag ni Wuhong. Pagkatapos nito, binasag ng round na ito ng Shenyo ang katawan ni Wuhong sa momentum ng patrol ni Shenyo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunog ng hindi mabilang na mga buto ay nabali sa mga tainga ni Chen Lei. Mayroong hindi bababa sa 70% ng mga buto sa katawan ni Wuhong. Dinudurog ito sa pulbus. Banal na Kangwo, magbilang ng walang awa, aayusin ko ang account na ito sa madaling panahon. Sa sandaling ito, si Wuhong ay naging isang itim na ilaw at tumakas, at ang bigong boses ni Wuhong ay umalangaw sa hangin. Maghintay anumang oras, walang pakialam na sinabi ni Sheng Kangwo, ang pag-ikot ng banal na buwan na iyon, naging 108 banal na singsing, at bumalik sa likuran ni Sheng Kangwo. Ang 108 sagradong singsing na ito ay kumikinang ng maliwanag, upang ang hininga ni Sheng Kangwo ay mabilis na nakabawi. Pagkatapos noon, ang tingin ni Sheng Kangwo ay bumagsak kay Chen Lei, at si Chen Lei ay nakatingin din kay Sheng Kangwo sa sandaling ito. Para kay Sheng Kangwo, hindi nakakaramdam ng anumang halatang poot si Chen Lei, ngunit hindi siya itinuring na kaibigan. Kuya Chen, mukhang may labanan sa pagitan mo at ako. Tumango si Chen Lei at nagsabi, oo, hindi ko pababayaan ang volume na ito ng precious scripture. Ngumiti si Sheng Kangwo at nagsabi, ang mga salita ni Brother Chen ang gusto kong sabihin. Determinado din akong manalo sa volume na ito. Sa ganitong paraan, may kukumpara tayo sa nauna. Sa patimpalak na ito, mayroon lang tayong mga nanalo. Sa buhay at kamatayan, kung sino man ang manalo, ang kayamanan ay mapupunta kung sino ang matalo, siya ang magkukusa na umalis, ano sa palagay mo? Panipi. Tumango si Chen Lei at sinabing, okay, ayaw kong ibahagi ang aking kapanganakan at kamatayan sa aking kapatid, ito ang pinakamahusay. Kuya Chen, please. Inunat ni Sheng Kangwo ang kanyang kamay at direktang sinabi. Kung ganoon hindi ako magiging magalang. Pagkatapos magsalita ni Chen Lei, diretso siyang lumipad palabas, lumipad patungo sa sagradong Kangwo, at sumuntok. Sa suntok na ito, walang pag-aalinlangan si Chen Lei, at direktang ginamit ang Great Slaughter Fist, na siyang pinakamalakas na suntok niya sa ngayon. Boom! Isang pagsabog ang tumunog na parang kulog sa maaliwalas na kalangitan, na naging sanhi ng panginginig ng kawalan, at ang liwanag ni Huang Huangquang, dala ang makapangyarihang kapangyarihan ng kalangitan, ay sumalakay sa banal na Kangwo. Naramdaman lang ni Sheng Kangwo ang matinding pressure na nagmumula sa kanya, halos lahat ng kanyang 108 holy rings ay malapit ng gumuho, at napakaganda niya. Wala siyang lakas ng loob na pakialaman si Chen Lei, at todo-todo siya laban sa kanya. Nang makita pa lamang si Sheng Kangwo na iwinagayway ang kanyang palad para salubungin siya, ang 108 banal na singsing sa kanyang katawan ay nagliliwanag ng 108 banal na ilaw, na pinagpala sa kanyang palad, na ginagawang halos walang katapusan ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang palad. Sa ilalim ng ganoong lakas, siya ay ganap na kasama ng Chen Lei's Destroyer of the Massacre. Halika ulit, malaki ang ginawa ni Chen Lei Haoxing, tumaas ang dugo, at muling bumagsak ang kamao ng **** ng pagpatay. Ang momentum ay parang bahaghari, at ang banal na liwanag ay lumundag, tulad ng isang malawak na karagatan, na lumubog sa lugar kung saan nakatayo ang sagradong Kangwo. Ang banal na Kangwo ay tulad ng isang coral sa dagat, nakatayo pa rin, na may 108 mga banal na singsing na nagniningning ng maliwanag, namumulaklak na may walang katapusang banal na liwanag, at ang walang katulad na banal na martial arts na nagpasimula rito, tulad ng isang Diyos. Si Sheng Kangwo ay nagpakawala din at kinuha ang atake ni Chen Lei nitong round. Ang momentum ng paglalaban ng dalawa ay nagulat din sa mundo, na naging sanhi ng pag-ungol at pagyanig sa buong templo, na may walang cap-oras na kapangyarihan. Ang iba pang makapangyarihang tao sa templo ay nabigla lahat sa momentum ng pag-aaway ng dalawa. Napatingin silang lahat sa tuktok ng bundok, puno ng takot ang kanilang mga mata. Sa napakalakas na momentum, ang mga powerhouse na ito ay muling nagkaroon ng malinaw na pag-unawa sa lakas ni Chen Lei, at nagpasya silang lahat na hinding-hindi nila gagawin ang pumatay na Diyos na ito. Siyempre,
Ang pagganap ni Saint Kangwo ay pantay na malakas at desperado, ngunit si Saint Kangwo ay ipinanganak sa Saint Clan. Ang angka na ito ay orihinal na hindi mas mahina kaysa sa Protoss, at ang pagganap ay napakalakas, hindi ito lumampas sa psikolohikal na mga inaasahan ng malakas. Ang ikinagulat nila ay ang hitsura ni Chen Lei. Nilabanan nina Chen Lei at Saint Kangwo ang libu-libong galaw, sa wakas ay umasa sa kanilang mahinang kalamangan, pinasabog nila si Saint Kangwo sa isang suntok. Sinira ang hindi bababa sa kalahati ng 108 holy ring na nagpoprotekta sa katawan ni Saint Kangwo. Iba pa, pangit ang mukha ni Shen Kangwo, bahagya siyang ngumiti, at sinabing, Kuya Chen, mukhang nanalo ka sa pagkakataong ito. Naikuyong ni Chen Lei ang kanyang mga kamao at sinabing, tanggapin, tanggapin. Sinabi ni Shen Kangwo, sa pagkakataong ito ay tiwala ako na ako ay natalo, at kung may pagkakataon ako sa hinaharap, hihingi ako ng payo kay kapatid na Chen at magpaalam. Pagkatapos magsalita, ang banal na Kangwo ay naging isang banal na liwanag at lumipad pababa sa tuktok ng bundok. Sa oras na ito, naiwan sina Chen Lei, Ji Chanwu at Yun Linger sa itaas ng buong templo. Sa oras na ito, natalo na ni Chen Lei ang dalawang Diyos ng Protoss at mga santo na magkasunod. Ang prestihiyo ay madalyan, at ang prestihiyo ay abot langit. Ang ibang malalakas na tao ay ganap na napipigilan. Okay, pumunta tayo sa main hall at kunin ang mahalagang silk scroll na iyon. Sa oras na ito, si Chen Lei ay natatakot din kay Ye Changmeng. Kahit na nagpakita ka ng mahusay na lakas, kung hindi ka natatakot sa kamatayan, kailangan mong gumamit ng ilang mga trick. Mas mainam na kunin ang dami ng mga kayamanan ng maaga, matapos itong makuha sa kamay. Tumango sina Ji Chanwu at Yun Linger, at sinundan si Chen Lei sa main hall. Maraming iba pang powerhouse ang nakakita kay Chen Lei, Ji Chanwu, at Yun Linger na pumasok sa main hall, at ang kanilang mga mata ay puno ng inggit at inggit. Kaya lang alam din nila na sa makapangyarihang combat power na ipinakita ni Chen Lei kanina, kahit sina Emperor Hongyan at Shen Kangwo ay hindi magkalaban. Sumugod sila, humihingi lamang ng hirap, maging ang kanilang buhay. Hindi garantisado. Kaya naman, gaaman lang ang mga powerhouse na ito, ngunit hindi sila nagmamadaling samantalahin ang pagkakataon. Nang dumating sina Chen Lei, Yun Linger, at Ji Chanwu sa pangunahing bulwagan, nakita nila ang isang nagniningning na scroll ng kayamanan sa altar sa pangunahing bulwagan. Lumapit si Chen Lei at kinuha ang treasure script book na ito sa kanyang mga kamay. Ang banal na pakiramdam ay tumagos dito, at ilang malalaking karakter ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Treasure Sutra Harnessing Fire. Ang Fire Control. Ang Treasure Sutra na ito ay ang tunay na kayamanan ng Fire Control. Maaaring kontrolin ng sutra na ito ang lahat ng apoy sa mundo. Direktang itinuturo ng sutra na ito ang pinagmulan ng landas ng apoy. Ito ay talagang isang pinakamataas na kayamanan ng landas ng pagkontrol ng apoy. Ang dami ng mahahalagang kasulatang ito ay ang pangunahing paraan ng paglilinang ng Vulcan. Ito ay naiwan dito para sa mga nakatakdang makakuha nito. Malaking tulong ang volume na ito ng Fire Harnessing Treasure Sutra, para kay Chen Lei man o Ji Chanwu, at maaring magdala ng kanilang lakas sa susunod na antas. Tumango si Chen Lei, pansamantalang inalis ang mahalagang kasulatang ito, at pagkatapos ay tumingin sa ibang lugar upang makita kung may iba pang kayamanan sa itaas ng bulwagan na ito. Oo naman, nakahanap talaga sila ng ilang kayamanan sa bulwagan na ito. Ang isa sa kanila ay isang kalan, lahat ay pula at nakatayo sa bulwagan. Bukod doon, mayroon ding isang treasure fan na may kumikinang na gintong liwanag, naglalabas ng apoy, ay napakabihirang din. Ang hurno na ito ay tinatawag na Deribao Furnace, at ang nagniningning na gintong pamaypay ay isang gintong uwak na gawa ng pambihirang gintong uwak na si Zhenyu. Kinuha rin ni Chen Lei, Ji Chanwu, at Yun Linger ang dalawang kayamanang ito. Nang kunin ni Chen Lei, Ji Chanwu, at Yun Linger ang dalawang kayamanan na ito, bigla silang nakaramdam ng hindi mapaglabanan na puwersa sa kanilang mga katawan. Nasira ang kawalan. Sina Chen Lei at Ji Chanwu, tatlong Yun Linger ay pinalabas sa templo. Tumingin sa paligid sina Chen Lei, Ji Chanwu, at Yun Linger at nalaman nilang bumalik sila sa kabilang panig ng dagat ng magma, at ang Vulcan Mountain, sa kanilang mga mata,
ay unti-unting kumupas at pagkatapos ay nawala. Sa oras na ito, ang iba pang mga powerhouse sa Mount Vulcan ay direktang na-teleport at bumalik sa baybayin. Nauunawaan ng lahat ng mga powerhouse na sa pagkakataong ito ang pagkakataon ng Vulcan Mountain ay natapos na, at ang resulta ay ganap na dahil sa katotohanang inalis ni Chenlei at ng iba pa ang mahalagang mga kasulatan mula sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling ito, maraming makapangyarihang tao ang bumaling ng kanilang mga mata kay Chenlei, Ji Chanwo at Yunlinger. Ilang sandali pa ay napakakomplikado ng kanilang mga titig. Gustong agawin ng mga powerhouse na ito ang kayamanan ni Chenlei, ngunit natatakot sila sa lakas ni Chenlei, at kasabay nito ay nagalit sila na pinutol ni Chenlei ang kanilang pagkakataon. Iba't ibang mga mata ang bumaling kay Chenlei, Ji Chanwo, at Yunlinger. Ngunit sa huli, wala sa mga makapangyarihang taong ito ang nang-ahas na kumilos. Pagkatapos ng lahat, si Chenlei ay nasa tuktok ng templo at natalo si Emperor Hongyan at ang lakas ni Shen Kangwo ay malinaw pa rin sa kanilang isipan kung mahirap hanapin si Chenlei sa oras na ito ay katumbas ng paghahanap ng isang dead end. Tiningnan din ni Chenlei ang powerhouse na ito at inisip kung gusto niyang magkusa na patayin ang powerhouse na ito at makakuha ng ilang mga tagumpay. Ang mga makapangyarihang taong ito ng iba't ibang lahi ay tila nakita rin ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Chenlei. Isa-isa silang nagmadaling umalis at lumayo sa pamatay na Diyos na ito. Dapat mong malaman na si Chenlei ay may sapat na dahilan para gumawa ng aksyon laban sa kanila sa panahon ng 10,000 Races Conference. Gayunpaman, alam ng makapangyarihang mga taong ito na kung aatakihin sila ni Chenlei, tiyak na magkakaroon sila ng dead end. Sa makatuwid, lahat sila ay lumayo kay Chenlei. Gawing mahalaga ang iyong kaalaman. Malamig na sumangot si Chenlei nang makita niya itong tumatakas na mga powerhouse ng iba't ibang lahi, at hindi na siya hinabol. Dahil sa kasalukuyang record niya, nakapasok siya sa final ng walang problema. Sa makatuwid, ang malalakas na lalaki ng lahat ng lahi ay lumambot at natalo, at hindi siya nagkusa na pukawin ang pagtatapos ng labanan. Well, within this area, dapat walang chance at pwede ka nang umalis. Gayunpaman, ang tanging awa ay hindi namin mahanap si Leng Qingfeng at mapatay siya. Matapos hintayin ni Chenlei na umalis ang powerhouse, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Sa lugar na ito, ang pinakamalaking pagkakataon ay ang Mount Vulcan. Ngayon ay may pagkakataon na sila sa Mount Vulcan. Ngayon, natural na hindi na sila mananatili sa lugar na ito. Bago siya umalis, may isang hiling pa rin si Chenlei, iyon ay, hindi niya mapatay si Leng Qingfeng. Si Leng Qingfeng ay gumawa ng palihim na pag-atake noong siya ay nasa pinakamahina, halos patayin siya, at kailangan niyang ipaghiganti ang puot na ito. Leng Qingfeng, huwag mong isipin na makakatakas ka sa aking pagtugis. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng iyong buhay na pukawin ako. Malamig na sumangot si Chenlei, kumuha ng isang patak ng dugo mula sa Jade Box, at ginamit ang Tianyan Divine Art para malaman kung nasaan si Leng Qingfeng. Sa proseso ng palihim na pag-atake ni Leng Qingfeng, nanlaban din si Chenlei. Nasugatan si Leng Qingfeng at nakolekta ang isang patak ng dugo ni Leng Qingfeng. Ang dahilan kung bakit tinipon ni Chenlei ang patak ng dugo na ito ay upang mahanap si Leng Qingfeng para sa paghihiganti sa hinaharap. Hanggat mayroon itong patak ng dugo, hindi makatakas si Leng Qingfeng sa kanyang pagtugis. At mabilis na nalaman ni Chenlei ang kinaroroonan ni Leng Qingfeng sa pamamagitan ni Tianyan Shenju. Tara, habulin natin. Sinabi ni Chenlei kina Ji Chanwo at Yunlinger pagkatapos niyang ibaba si Leng Qingfeng. Tumango sina Ji Chanwo at Yunlinger, at kasama si Chenlei, pumunta sila para subaybayan si Leng Qingfeng. Pareho silang kinasusuklaman si Leng Qingfeng. Kung hindi dahil kay Leng Qingfeng, hindi sila magkikita. Humantong sa nakamamatay na panganib. Dinurog ng tatlo ni Chenlei ang kanilang bilis ng buong lakas. Sa paglalakbay, huminto si Chenlei paminsan-minsan at ginamit ang Tianyan Shen Art para malaman kung nasaan si Leng Qingfeng. Sa huli, naabutan nila si Leng Qingfeng sa sinaunang bundok ng puno. Sa oras na ito, pinalibutan at pinatay ni Leng Qingfeng at ilang mga disipulo ng Jiandengzong ang ilang celebrity disciples sa bulubunduking ito. Leng Qingfeng, napakawalan mo,
talagang inatake mo si Senior Brother Wushan. Sa sandaling ito, isang batang babae na nakadilaw ang tumuro pasulong na may hawak na banal na espada at sinabi kay Leng Qingfeng. Ano ang isang sneak attack? Ang kanyang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng iba, at sinisisi niya ang iba sa pagkabigo. Li Wanru, ipinapayo ko sa iyo na sumuko, kung hindi, huwag mong sisihin ang aking malupit na espada. Malamig na sumungot si Leng Qingfeng, malakas na sinabi, pagkatapos ay tinitigan si Li Wanru ng masama. Para sa titig ni Leng Qingfeng, si Li Wanru ay nakaramdam ng pagkasuklam mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang hitsura ng pagkasuklam ay sumilay sa kanyang mga mata. At ang pagmumukhang ito ng pagkasuklam ay lalong nagpabaliw kay Leng Qingfeng, at sinabing, Li Wanru, pahihirapan kita ng matindi sa harap ng iyong senior brother sa ilang sandali, kapag gusto kong makita, ganoon ka pa rin ang matayog, malungkot at mayabang na hitsura. Panipi. Leng Qingfeng, walang hiya ka. Namula sa galit si Li Wanru nang sabihin ni Leng Qingfeng. Walang hiya ako, anong magagawa mo? Huhuberin kita ng damit at paglaruan kita sa harap ng senior kuya mo. Ito ay tiyak na magiging isang napakagandang kasiyahan. Tinitigan ni Leng Qingfeng ang mga maseselang bahagi ng katawan ni Li Wanru na may nagniningas na mga mata, na parang dinadaanan ang kanyang damit at tinitingnan ang buong katawan. At nang makita ni Leng Qingfeng si Li Wanru, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Junior sister, huwag kang magpaloko. Sinasadya kanyang iniirita at ginugulo ang iyong mga iniisip. Kailangan mo lang panatilihin ang kalmadong pag-iisip at sirain ang pagbuo ng espada ni Jinghong, at siya ay mawawalan ng kapangyarihan. Sa oras na ito, sinabi ni Wushan kay Li Wanru. Matapos pakinggan ni Li Wanru ang mga salita ni Wushan, ang galit sa kanyang puso ay biglang napawi, at siya ay naging kalmado muli. Sa oras na ito, si Li Wanru, Wushan at Shi ay bumuo ng isang sword formation, ngunit sina Wushan at Shi ay malubhang nasugatan, at ang operasyon ng sword formation ay suportado ni Li Wanru mismo. Ang pagkakabuo ng espada na ito ay napakahiwaga na kahit si Leng Qingfeng ay halos hindi ito mabitak saglit. Ito talaga ang dahilan kung bakit gustong gawin ni Leng Qingfeng ang lahat ng posible para guluhin ang mood ni Li Wanru. Napangisi si Leng Qingfeng nang makita niyang nabigo ang kanyang diskarte, at sinabi, Wushan, kahit na, kailan ka mabubuhay? 1 oras, o 2 oras, ngayon, nakatadhana kang mamatay sa aking Leng Qing ahead. Panipi. Talaga, bakit hindi ko iniisip? Isang mahinang boses ang biglang tumunog. Sino yun? Nang marinig ang boses na ito, biglang lumingon si Leng Qingfeng, at ang kanyang mukha ay biglang natakot. Chen Lei, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang sabi ni Leng Qingfeng. Bakit hindi ako? Kalmadong tumingin si Chen Lei kay Leng Qingfeng at mahinahong sinabi. Ang mood ni Leng Qingfeng sa sandaling ito ay parang magulong alon. Hindi siya mapakali sa mahabang panahon, at patuloy na nanginginig ang palad ng kanyang espada. Dapat mong malaman na noong inatake si Chen Lei, ngunit pagkatapos hayaang makatakas si Chen Lei, alam ni Leng Qingfeng na nagdulot siya ng sakuna. Nang maglaon, si Leng Qingfeng ay lihim na naghanap ng pagkakataon para patayin si Chen Lei, ngunit nabigo siyang makahanap ng angkop na pagkakataon. Sa kabaligtaran, nakikita niya ang tunay na lakas ni Chen Lei. Nakakatakot talaga. Kaya naman, medyo natakot si Leng Qingfeng. Dahil alam niyang hindi siya pababayaan ni Chen Lei, iniwan niya si Chen Lei sa malayo para pigilan si Chen Lei na habulin siya. Hindi niya inaasahan na mahahanap siya ni Chen Lei at pumunta sa kanyang pintuan. Sandaling iniiwasan ni Leng Qingfeng si Chen Lei. Sa makatuwid, nang biglang lumitaw si Chen Lei sa kanyang harapan, walang alinlangang napakalaki ng epekto sa kanyang isipan. Sa makatuwid, ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Senior brother, ang taong ito ay si Chen Lei. Tumingin ang isang disipulong Jiandengzong kay Chen Lei at tinanong si Leng Qingfeng. Oo, napakalakas ng taong ito. Ang bawat isa ay dapat maging maingat sa pagharap dito, mataimtim na sinabi ni Leng Qingfeng. Hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano kalakas ang lalaking ito. Ang aking Sword Dingzang ay hindi madaling pukawin. Isang alagad ng Sword Dingzang ang nanunuya at tumingin kay Chen Lei na may intensyong pumatay sa kanyang mukha. Chen Lei, anong gusto mo?
Tumingin si Leng Qingfeng kay Chen Lei na may seryosong ekspresyon, at dahan daw ang sinabi. Natural, nagkaroon ng paghihiganti, at gumanti ako ng buong lakas. Leng Qingfeng, inatake mo ako noong araw na iyon at muntik na akong patayin. Ngayon, kailangan mong kunin ang iyong buhay upang pagbayaran ito. Tiningnan ni Chen Lei si Leng Qingfeng nang walang kaunti. Gustong isuko ang plano. Narinig ni Leng Qingfeng ang pamatay na hangarin sa tono ni Chen Lei, at sinabing, Chen Lei, sa kasong ito, pagkatapos ay mamatay ka. Pagkatapos magsalita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Leng Qingfeng, at ang kanyang ultimate move ay biglang lumitaw, halos kapareho ng isang sneak attack, at humampas siya kay Chen Lei. Kasabay nito, maraming Leng Qingfeng Jiandengzong Senior Brothers ang sabay-sabay na bumaril, na ikinamatay ni Chen Lei. Lumalabas na si Leng Qingfeng ay nagutos ng ilang Senior Brothers ng palihim na ngayon lang ay sabay-sabay na atakihin si Chen Lei. Ngumisi si Chen Lei, at sinabing, Leng Qingfeng, ginawa mo lang ang trick na ito, paano ako muling maloloko sa iyo? Si Chen Lei ay inihanda para sa halos palihim na pag-atake ni Leng Qingfeng, at ang kamao ng Diyos ng pagpatay ay sumabog. Boom! Ang kamao ni Huang Huang ay kuminang ng libu-libong milya ang layo, at isang malaking marka ng kamao ang tumama sa liwanag ng espada kung saan nakalusot si Leng Qingfeng, na direktang nabasag ang liwanag ng espada. Kasabay nito, ang mga pag-atake ng ilang mga disipulo ng Ding Sword Sect ay natalo din sa suntok na ito, at ilang mga figure ang lumipad palabas ng halos sabay-sabay, at bumagsak ng husto sa lupa. Ang mga disipulong ito ng Ding Sword Sect ay may hindi kapani-paniwalang liwanag na kumikislap sa kanilang mga mata. Kahit na naranasan nila ito ng personal, hindi pa rin sila makapaniwala na magkakaroon ng ganoong kalakas na lakas si Chen Lei, at talagang napatumba niya sila sa isang suntok. At pare-parehong natigilan sina Li Wanru, Wu Shan, Shi Yi at iba pa, na para bang tumitingin sila sa isang mito. Alam nila kung gaano kalakas ang mga disipulo ni Swording Zhang tulad ni Leng Qingfeng, ngunit mahina sila kay Chen Lei, isa lang itong mito. Hindi napansin ni Chen Lei ang nagulat na mga tingin ng mga taong ito, kumislap ang kanyang anyo, humarap siya kay Leng Qingfeng, at sumuntok muli. Ang suntok na ito ay kasing lakas at lakas ng isang bituin na bumabagsak mula sa labas ng rehiyon, na may dalang napakalakas na makalangit na kapangyarihan, at idiniin ito pababa patungo kay Leng Qingfeng. Naramdaman lang ni Leng Qingfeng na parang nahulog ang isang malaking magic mountain, at ang malakas na airfield ay naging dahilan upang hindi siya makahinga. Naramdaman lang ni Leng Qingfeng na buhay at kamatayan ang nasa harapan niya, at galit siyang sumigaw. Isang malaking jade cauldron ang lumitaw sa likuran niya, nagbuga ng malinaw na liwanag, at tinamaan ng malakas ang kamao ni Chen Lei. Ang Jade Cauldron ni Leng Qingfeng ay isang kayamanan, ang pinakamataas na kayamanan ng Swording Sect, na may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng pangsyam na antas ng peak power ni Emperor Wu. Sa Lingxiao Secret Realm na ito, hindi pinapayagan ang mga martial artist na gumamit ng mga kayamanan na mas malakas kaysa sa mid-level na Wu D9. Kung lalabag ka sa mga alituntunin, direktang mawawala ang iyong mga kwalifikasyon para lumahok sa 10,000 Races Conference. Sa sandaling ito, walang pakialam si Leng Qingfeng tungkol dito upang mailigtas ang kanyang buhay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mailigtas ang kanyang buhay. Kung tungkol sa pagkawala ng kanyang mga kwalifikasyon para lumahok sa 10,000 Races Conference, walang pakialam si Leng Qingfeng. Sa sandaling lumitaw ang Jade Cauldron na ito ay napakalakas, na may malakas na pagbabago-bago, na direktang lumampas sa itaas na limitasyon ng mga panuntunan ng buong Lingxiao Secret Realm. Ang Divine Mirror sa tuktok ng Lingxiao Mountain ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag, na umaakit sa mga mata ng lahat ng makapangyarihan. Oo, may lumabag sa mga patakaran at gumamit ng kayamanan na may kapangyarihang lampas sa limitasyon. Ang mga kwalifikasyon ng batang ito na lumahok ay agad na babawiin. Napakamaharlikang sabi ng matanda sa Protoss. Kaya lang kahit nawala si Leng Qingfeng sa kwalifikasyon para makipagkumpetensya, kailangan pa rin niyang hintayin si Leng Qingfeng na lumabas sa Lingxiao Secret Realm. Ang mga matatandang ito, wala pa rin silang kakayahang guluhin ang sitwasyon sa Lingxiao Secret Realm. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chen Lei ang isang malaking krisis at alam niyang nagmamadaling tumatalon si Leng Qingfeng sa pader.
Sa kritikal na yugtong ito, direktang dinurog ni Chen Lei ang immortal na tripod, at sumabit din sa itaas, na nilalabanan ang pag-atake ng Jade tripod na ito. Ang walang kamatayang tripod na ito ay napakalakas, na higit pa sa Yuding tripod. Gayunpaman, sinadyang pinanatili ni Chen Lei ang kanyang lakas sa antas ng ikasyam na palapag na mid-level pick ni Emperor Wu. Ang ganitong antas ay hindi lalabag sa mga patakaran, at mapipigilan nito si Leng Qingfeng mula sa suntok na ito. Hindi lang pinuprotektahan ng light curtain na ginawa ni Xianding si Chen Lei, kundi pati sina Ji Chanwu, Yun Linger, Li Wanru, Shi Yi, at Wu San. Dapat mong malaman na ang pag-atake ni Leng Qingfeng ay napakalakas at nakaapekto sa malawak na saklaw. Hindi lang niya gustong patayin si Chen Lei, ngunit maging sina Ji Chanwu, Yun Linger, Li Wanru at iba pa ay hindi handa. Hayaan mo. Sinira ni Chen Lei ang walang kamatayang tripod, hinaranggan ang lahat ng malinaw na liwanag mula sa kalangitan, ang kanyang mukha ay medyo mapotla at pangit. Gayunpaman, ang lakas ni Xianding ay talagang pambihira. Bagamat ginamit lang nito ang lakas ng 9th Order mid-level pick ni Wudi, ang depensa nito ay walang katapusan, na humaharang dito na parang tubig, sunod-sunod. Pinuprotektahan ng pag-atake ang katumpakan ni Chen Lei at ng iba pa. Sa oras na ito, ang mukha ni Leng Qingfeng ay sobrang mapotla din. Ang Jade Cauldron na ito ay talagang makapangyarihan, ngunit ang pagkonsumo nito ay isa ring astronomical figure. Bukod dito, kapag ito ay nawasak, walang paraan upang pigilan ito, at maaari lamang itong sumabog sa buong lakas nito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang tunay na kapangyarihan ng gangster at kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ni Leng Qingfeng ay natupok lahat sa isang nakakatakot na bilis, at halos maubos sa loob ng ilang paghinga. Sa orihinal, sa pag-atake ni Yuding, si Chen Lei at ang iba pa ay hindi na makahinga. Sila ay papatayin at magiging ambon ng dugo. Ngunit ngayon, si Chen Lei at ang iba pa ay halos hindi nakaligtas, na nagpahirap kay Leng Qingfeng na bumaba. Cough! Sa huli, ibinuka ni Leng Qingfeng ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bibig ng dugo. Ang kanyang mukha ay mapotla na parang papel, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at buong katawan ay naubos. Ang Jade Cauldron, gayunpaman, ay bahagyang nagbago sa hangin, at sa wakas ay naging aura, pumasok sa katawan ni Leng Qingfeng, hindi gumagalaw. Nang makita ito ni Chen Lei, hindi malinaw kung nasaan ito. Ito ang pagganap ng pagkapagod sa paglilinang ni Leng Qingfeng. Ngayon, ito ay talagang isang magandang pagkakataon sa buong buhay. Sa makatuwid, direktang binasag ni Chen Lei ang katawan ng banal na espada at ginawa itong isang sword wire na nakapulupot sa leeg ni Leng Qingfeng. Huwag! Sa tuktok ng Lingxiao Mountain, isang matandang lalaki na may puting balbas at buhok, walang kamatayang hangin at buto, ay bumulalas, sinusubukang pigilan si Chen Lei. Ngunit sa kasamaang palad ay nakalimutan niya na nakikita lang niya ang eksenang ito sa pamamagitan ng magic mirror. Ngunit ito ay nagagawa niya. Huwag dalhin ang kanyang boses sa Lingxiao Secret Realm ng buo. Sa Lingxiao Secret Territory, hindi narinig ni Chen Lei ang mga salita ng matanda. Narinig man niya, hinding-hindi niya mahawakan ang kamay niya. Habang umiikot ang sinulid ng espada, ang ulo ni Leng Qingfeng ay umakyat sa langit. Isang lukab ng dugo ang bumulwak ng ilang talampakan ang taas. Pagkatapos nito, ang kaluluwa ay tumakas mula sa ulo ni Leng Qingfeng at naging liwanag ng espada. Tumakas si Yao Yao sa sobrang bilis kaya nahirapan si Chen Lei na makasabay. Sa pagkakataong ito mabilis kang tumakas, sa susunod, malas ka. Tiningnan ni Chen Lei ang tumatakas na kaluluwa ni Leng Qingfeng at malamig na sinabi. Nahihiya din ako sa ugali mo. Sa tuktok ng Lingxiao Mountain, ang matandang lalaki na may puting balbas at buhok ay sumigaw sa inis, pinalo ang kanyang dibdib at mga binti, na nagpapakita ng layuning pumatay. Dapat mong malaman na si Leng Qingfeng ay isang napakatalino at makapangyarihang tao sa zezang ng kanilang mga eskrimidor. Mula sa katotohanang kayang pumatay ng isang protos ni Leng Qingfeng, makikita natin kung gaano kalaki ang potensyal ni Leng Qingfeng at ang kanyang kinabukasan. Ito ay tunay na walang limitasyon. Masasabing si Leng Qingfeng ay isang napakalakas na tao sa kanilang hinaharap na Jiandengzong, ngunit pinugutan siya ng ulo ni Chen Lei, na nag-iwan lamang ng isang kaluluwa upang makatakas. Sa kasong ito, kahit na maaari kang manalo sa paglilinang,
imposibleng maabot ang pinakamataas na estado. Paanong hindi magagalit itong matandang si Ling Jiandengzong? Bukod dito, si Leng Qingfeng ay halos tinuruan niya. Masasabing siya ang kanyang pinagmamalaki na estudyante. Noong una, gusto niyang gawing blockbuster si Leng Qingfeng sa 10,000 Races Conference na ito. Pinugutan siya ng ulo ng lalaki. Sa sandaling ito, ang matandang ito ay puno ng walang katapusang layunin ng pagpatay kay Chen Lei. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na hindi siya magdadalawang isip na patayin si Chen Lei at ipaghiganti si Leng Qingfeng. Hindi ito alam ni Chen Lei sa ngayon. Siyempre, kahit alam niya na kapag kaharap si Leng Qingfeng, kapag oras na para magsimula, hinding-hindi siya magiging malambot. Pagkatapos noon, itinuon ni Chen Lei ang kanyang mga tingin sa iba pang mga disipulo ni Jiandengzong. Nakita ng ibang mga disipulo ng Ding Sword Sect na pinatay ni Chen Lei si Leng Qingfeng, at alam nilang lahat na talagang hindi sila ang mga kalaban ni Chen Lei at tumakas. Para sa kapakanan ng pagiging tao, iligtas mo ang iyong buhay. Kung maglalakas loob kang magpakita sa harap ko sa susunod, hinding-hindi ka magiging walang awa. Ang boses ni Chen Lei ay parang kumukulog na kumukulog, sa kalangitan, at sa mga tainga ng mga disipulong ito ng Ding Sword Sect. Ang puot sa puso ng mga disipulong ito ng Ding Sword Sect ay labis na malaki, at hindi nila isinapuso ang babala ni Chen Lei. Kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat nilang ipaghiganti ang araw na ito. Walang pakialam si Chen Lei kung ano ang iniisip ng mga disipulo ng Ding Sword Sect. Ang dahilan kung bakit niya pinakawalan ng mga taong ito ay dahil ayaw niyang gumawa pa ng krimen. Dapat mong malaman na walang masyadong malakas na tao. Kung papatayin mo ang napakaraming tao, ang kapangyarihan ng pagtatanggol ay magiging napakahina kapag nahaharap sa pagsalakay ng ibang mga lahi sa hinaharap, hindi magkakaroon ng sapat na kapangyarihan sa pagtatanggol, at malamang na may panganib ng pagkalipol. Siyempre, kung hindi alam ng mga disipulong ito ng Ding Sword Sect kung ano ang mabuti o masama, kung akitin nila siya sa hinaharap, hindi na siya muling magpapakita ng awa. Habang pinapanood ang iba pang mga disipulo ni Jiandengzong na tumatakas, tumingin si Chen Lei kina Li Wanru, Wu Shan, at Shi Yi. Kuya Chen, salamat sa tulong mo. Kung hindi kami dahil sa iyo, maswerte kami sa pagkakataong ito. Iniyuko ni Shi Yi ang kanyang mga kamay kay Chen Lei, at pagkatapos ay taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Bilang pagbibilang sa pagkakataong ito, 2 beses na siyang nailigtas ni Chen Lei. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, nagkataon lang. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Sino ito? Itinuro ni Chen Lei si Wu Shan at tinanong si Shi Yi, hindi kilala ni Chen Lei si Wu Shan, at medyo kakaiba. Ito ang aking senior brother, ang pangalan ko ay Wu Shan, senior brother, ito ang Chen Lei na binanggit ko sa iyo. Ipinakilala ni Shi Yi sina Chen Lei at Wu Shan sa isa't isa. Tumawa si Wu Shan at nagsabi, nakilala ko si Brother Chen, ang pangalan ni Brother Chen, kilalang kilala ko siya, ngunit hindi ko pa siya nakita noon, at ngayon ko lang makikita ang kanyang totoong mukha. Isang hindi kapani-paniwalang karangalan. Panipi. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, sabi ni Brother Wu at tumawa. Ilang pangalan lang, at hindi pa sapat. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin ni Kuya Wu. Sinabi ni Wu Shan, wala kaming detalyadong plano. Ayon sa tinatayang oras, may natitira pang 10 araw. Ang paglalakbay na ito sa lihim na kaharian ng matataas na langit ay magwawakas. Hindi namin alam kung makakarating kami sa final. Panipi. Sinabi ni Shi Yi, Senior Brother, nakita ko na ito ngayon. Okay lang kung hindi ako makapasok sa final. More pressure para maabot ang final. Baka hindi ko mailigtas ang buhay ko. Panipi. Sinabi ni Wu Shan, bilang isang tao, paano ako hindi magiging ambisyoso, kahit na nasa panganib ang aking buhay, gagawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Nakinig si Shi Yi at umiling. Kung tungkol naman sa ugali ng kanyang senior brother, siya ang nakakaalam, at walang sino man ang makakahimok sa kanya na bumalik. Sinabi ni Chen Lei, si Brother Wu ay may mahusay na ambisyon. Bilang isang tao ng aking sangkatauhan, dapat akong magkaroon ng ugali na lunukan ang mga bundok at ilog at hangarin ang lahat ng direksyon. Sumang-ayon si Chen Lei sa ideya ni Wu Shan.
Siyempre, nag-atubili sina Shiyi at Li Wanro na pumasok sa final. Natatakot silang harapin ang mga henyo mula sa ibang makapangyarihang pamilya. Maiintindihan, kung tutuusin, pagpasok sa finals, magiging malupit pa sila. Hindi malaki ang pag-asa na makaligtas sa final. Kuya Chen, anong gagawin mo? Tanong ni Wu Shan kay Chen Lei at sa iba pa. Sinabi ni Chen Lei, dapat maabot ng aming record ang finals, kaya sa susunod na yugto ng panahon, handa akong tuklasin ang misteryong ito ng Lingtian at tingnan kung maaari akong magkaroon ng anumang swerte. Sa kasalukuyan, ang mga record ni na Chen Lei, Ji Chanwo, at Yun Lingber ay tiyak na kabilang sa mga nangungunang sibat. Hindi problema ang pagpasok sa finals, kaya ngayon si Chen Lei at ang iba ay hindi na sinasadyang manghuli ng ibang lahi. Nais nilang makahanap ng ilang mga pagkakataon. Dumating sila sa Lingxiao Secret Realm, at sila ay nasa isang tense na estado ng labanan. Hindi pa sila naghanap ng iba pang kayamanan sa Lingxiao Secret Realm na ito. Kailangan kong sabihin na ito ay lubhang kapaspalan. Ngayong may oras na ako, natural lang na bumawi sa panghihinayang na ito. Tumango si Wu Shan. Ang mga iniisip ni Chen Lei at ng iba pa ay ang kanyang iniisip, ngunit mayroon pa rin siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Iyon ay, pangangaso sa iba pang mga racing powerhouse at pagkuha ng mga tiket sa finals, ngunit hindi iyon si Chen Lei at ang iba pa ay napaka-relax. Hindi ko alam kung may pakay si Kuya Chen. Tanong ni Wu Shan kay Chen Lei. Umiling si Chen Lei at sinabing, hindi, ngayon ko lang naisip. Wala pa akong tiyak na layunin. Sinabi ni Wu Shan, sa kasong ito, bibigyan kita ng layunin para kay Brother Chen. Minsan ay nakakita ako ng kakaibang kayamanan sa isang lugar. Sa tingin ko ito ay isang bihirang pagkakataon. Ito lang. Ang swerte ay protektado ng isang makapangyarihang hayop, kaya hindi ako nang ahas na kumilos. Ngunit naniniwala ako na sa lakas ni Brother Chen, ang hayop ay hindi dapat maging iyong kalaban. Para sa swerteng iyon, para kay kapatid na Chen, tiyak na sulit ang pagbaril. Panipi. Oh, anong swerte nito? Si Chen Lei ay napukaw ng kaunting interes pagkatapos makinig sa mga salita ni Wu Shan. Sinabi ni Wu Shan, ito ang Jiang Spirit Fruit Tree, itong Jiang Spirit Fruit Tree, na namumunga ng 108 Jiang Spirit Fruits, ay halos mature na, ngunit sa ilalim ng Jiang Spirit Fruit Tree, ngunit mayroong isang kuhi na may 9 na guhit na dragon na hayop, na ang lakas ay malapit sa tuktok ng gitnang antas ng 9 na antas ng Wudi. Napakalakas nito. Imposibleng magkalapit ang mga ordinaryong malalakas na tao. Nakita ko na rin ito sa malayo. Ang 9 na linyang Kui Dragon na hayop na ito, ang momentum nito, ay kasing lakas ng isang bundok. Hindi ako nang ahas na lumapit, at tinalikuran ko ang ideya na makuha ang Supreme Yang Lingguo. Kung interesado si Kuya Chen, maaari akong pumunta doon pansamantala. Panipi. Matapos makinig sa mga salita ni Wu Shan, naging mas interesado si Chen Lei. Dapat mong malaman na umabot ito sa Supreme Sun Spirit Fruit, na talagang isang pambihirang kayamanan ng langit at lupa. Maaaring pinuhin sa Supreme Sun Spirit Peel, at ang bawat isa ay maaaring baguhin ang talento ng isang tao, ang pinakakaraniwang talento, transformed into a pure yang body. Kahit na ang kakanyahan ng Jiang Lingguo ay ang binhi ng kaluluwa. Kung ito ay pino, sa kalaunan ay mapapadalisay nito ang Lai Yang Wan sa pamamagitan ng paglilinang. Ang Lai Yang Wan na ito ay isa ring napakalakas na Wan. Bukod dito, si Jiang Lingdan ay isa ring treasure peel na maaaring makapagpataas ng lakas ng fire system. Malaki ang pakinabang nito sa kanya at kay Ji Chanwu. Saang daan itong Jiang Spirit Fruit Tree? Matapos mabalitaan ni Chen Lei na mayroong Jiang Ling Fruit Tree, nagpasya siyang kunin ang Jiang Ling Fruit Tree sa kanyang mga kamay. Alamin na ang naturang Jiang Spirit Fruit Tree ay malaking tulong sa kanila, at si Chen Lei ay lubos ding kumpiyansa matapos malaman na ang halimaw na nagbabantay sa Jiang Spirit Fruit Tree ay ang Jiwenkoi Dragon Beast. Maaalis ang Jiwenkoi Dragon Beast na ito, dahil ang Jiwenkoi Dragon Beast ay may dugo ng Clan Dragon at pinigilan ng Great Desolate Fulong Fist, at magagawa ito. Direktang sinabi ni Wu Shan kay Chen Lei ang lokasyon ng Jiang Spirit Fruit Tree. Pagkatapos ng lahat, wala siyang kakayahang makuha itong Spirit Fruit Tree. Ang pagsasabi nito kay Chen Lei ay maituturing na bahagi ng Nagel Iligtas buhay na biyaya ni Chen Lei.
Pagkatapos noon, nagpaalam sina Chen-Lei, Ji Chanwoo at Yun Linger kay Wushan at nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng puno ng Jianglingguo. Sumunod, napagkasunduan nila ang isa't isa na kung may pagkakataon, pupunta si Chen-Lei at ang iba pa sa Jinghong Academy para hanapin si Wushan at ang iba pa. Pagkatapos magpaalam ni Chen-Lei kay Wushan at sa iba pa, binilisan nila ang kanilang takbo at sumugod patungo sa direksyon ng Jiangling Fruit Tree. Ayon kay Wushan, si Jianglingguo ay magiging mature sa mga ilang araw na ito, at kapag ito ay tumanda na, ang Jiwenkoi Dragon Beast ay tiyak na lalamunin si Jianglingguo, at pagkatapos ay wala silang makukuha. Hindi nagtagal, sumugod si Chen-Lei at ang tatlo sa lugar kung saan naroon si Jianglingguo. Tiyak na nakita nila mula sa malayo ang isang parang burol na higanti, na may matutulis na sungay na halos tumusok sa langit sa ulo nito, at ang katawan nito ay natatakpan ng mabibigat na kaliskis na bakal kayumanggi. Invisible force field, napakalakas na aura, ito ay ang Jiwenkoi Dragon Beast. Ang 9 na linyang Kui Dragon Beast na ito ay parang isang malaking buwaya na may mga sungay. Mayroon lamang itong 4 na kuko, katulad ng isang dragon. Ang kanyang 2 mata ay kumislap ng matalim na liwanag, at ang liwanag ay umapaw sa pagitan ng pagbukas at pagsasara. Ang kabangisan ay nahayag. 1,000 metro ang layo sa harap ng Jiwenkoi Dragon Beast na ito, isang maliit na puno na higit sa 2 metro ang taas ang naglabas ng hininga ng purong init ng araw. Kahit na halos 2 metro lang ang layo nito, naglabas ito ng malakas na aura. Ang hininga ay umabot ng libu-libong milya, na ginagawang puno ng init ang lugar na ito, at ang lupa ay naging tuyo at bitik. Sa tuktok ng maliit na punong ito, na higit sa 2 metro ang taas, mayroong 108 prutas na naglalabas ng nakakapasong liwanag, tulad ng 108 maliliit na araw, na nagniningning. Ramdam ni Chen-Lei, Ji Chanwoo, at Yun Linger ang napakalaking hininga ng purong solstice na nilalaman ng 108 mga bunga ng espiritu ng solstice, na ang bawat isa ay napakahalaga. Para sa walang kapantay na hiyas. Oo naman, ito ang araw na espiritual na prutas, na talagang hindi dapat palampasin. Agad na nagpasya sina Chen-Lei, Ji Chanwoo, at Yun Linger na dapat nilang makuha itong 108 Jianglingguo. Sa oras na ito, natuklasan din ng Jiwenkoi Dragon Beast ang mga bakas ng trio ni Chen-Lei, bumaril ng 2 maliwanag na sinag sa mga mata nito, at direktang inatake ang trio ni Chen-Lei. Ang titig ng Jiwenkoi Dragon Beast ay naglalaman ng nagniningas na mataas na temperatura, halos tumusok sa kawalan, at sa isang kisap mata, napunta sila sa trio ni Chen-Lei. Mabilis na umiwas si Chen-Lei at ang 3 tao, iniiwasan ng 2 sobrang mainit na titig na may takot at pagkawasak. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, lumitaw ang isang malaking butas kung saan naroon si Chen-Lei at ang iba pa. Ang mga dingding ng butas ay tila na kristal dahil sa mataas na temperatura ng pag-ihaw, at ang buong dingding ng butas ay kumikinang. Hiniling ni Chen-Lei sina Ji Chanwoo at Yun Linger na lumayo, at pagkatapos, mag-isa, sumugod siya patungo sa 9 na pattern na Kui Dragon Beast. Magkaroon ng kamalayan na ang 9 na linyang Shriong Beast na ito ay talagang isang mahigpit na kalaban, hindi mas mababa sa Dihangyan ng Protoss, at mas malakas pa. Gayunpaman, ang lakas ni Chen-Lei ay hindi mahina sa oras na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Great Desolate Fulong Feast na taglay ni Chen-Lei, na may malaking epekto sa pagpigil sa 9 na linyang Shriong Beast na ito. Gayunpaman, nilabanan ni Chen-Lei ang 9 na guhit na ilmuong hayop na ito sa libu-libong round, at halos maubos lahat ng kanyang mga whole card bago patayin ang 9 na guhit na ilmuong beast. Matapos patayin ang Jiwen Shrine Beast, tinipon ni Chen-Lei ang katawan ng Jiwen Shrine Beast. Ang mga materyales sa Jiwen Ilmuong Beast na ito ay ang lahat ng pinakamahusay na materyales sa paggawa. Siyempre walang basura. Pagkatapos noon, sumugod si Chen-Lei sa Jiang Spirit Fruit Tree upang hukayin ang mga ugat ng Jiang Spirit Fruit Tree. Dapat mong malaman na si Chen-Lei na ang nagmamay-ari ng Qingyang Immortal Palace. Sa loob ng Qingyang Immortal Palace, ang aura ay sagana. Isa itong pinakamataas na kayamanan sa langit. Hindi lamang ito maaaring maglaman ng mga walang buhay na bagay, kundi pati na rin ang mga tao. Ang mga banal na hayop ay nakakapagsama. Ang halamang ito ng araw na may puno ng espiritu ng prutas,
ay natural na walang pagbubukod. Ang Jiang Spirit Fruit Tree na ito ay napakabihirang, at si Chenlei ay nagpasya na ilipat ito sa Qingyang Immortal Palace, para magkaroon siya ng regular na daloy ng Jiang Spirit Fruit. Ang ganitong uri ng Sunshine Spirit Fruit ay nabuo sa libu-libong taon, namumunga sa libu-libong taon, at namumunga sa libu-libong taon. Sa loob ng 3,000 taon, magkakaroon ng 108 Sunshine Spirit Fruits. Para kay Chenlei, ito ay talagang isang bagay na dapat isaalang-alang. Hoy! Nang si Chenlei at ang iba pa ay naghahanda upang ilipat ang puno ng prutas ng Jianglang sa Qingyang Immortal Palace, biglang, isang apoy, na nagniningning na may walang katapusang rune, ang bumalot kina Chenlei, Ji Chanwo at Yunlinger. Agad na naramdaman ni Chenlei at ng iba pa ang walang katapusang apoy, tulad ng dagat ng apoy, na kumakalat patungo sa kanila, na sinusunog sila hanggang sa abo. Si Chenlei ay nagbigay ng mahabang sipol, na sinira rin ang mana ng Panginoon ng apoy. Biglang natupok ang apoy. Ang mga pulang rune ay lumundag patungo sa apoy na parang dagat ng apoy, binalot ang apoy, at sa wakas, ay nilamon at nabura. Matapos mapatay ang apoy, tumingin si Chenlei sa harap at nakita lamang ang 3 malalakas na lalaki na nakasuot ng pulang damit at nababalot ng ulap ng apoy. Malamig ang mga mata nila at nakatitig sa kanila. Lahing tao, ibigay mo ang Sun Spirit Fruit Tree, mapapatawad kita na hindi ka mamatay, kung hindi, wala ka na ring mga buto, at susunugan namin ito hanggang sa abo. Isang makapangyarihang figure ang direktang nagsalita, at sinabi kay Chenlei at sa iba pa. Ang makapangyarihang figurang ito ay hindi direktang kumilos pagkatapos, dahil naramdaman niya ang lakas ni Chenlei at ng iba pa, at nakaramdam ng kaunting selos sa kanyang puso. Sa katunayan, hindi sila nagpakita ng awa sa apoy ngayon, at gusto silang patayin sa unang lugar at ang iba ay nalutas ni Chenlei, na ginawang lubusan ang 3 figure. Oy, madaling sabihin, gusto kong ibigay natin ang Jiang Spirit Fruit Tree, imposible iyon. Malamig na bamantong hininga si Chenlei, at kumalat ang intensyon ng pagpatay. Kung hindi dahil sa kanilang malupit na lakas, kanina pa sila naging abo sa apoy, at ngayon gusto nilang alisin ang Yanglang Fruit Tree, paano ito magiging posible? Pinipilit mo bang gawin ang tama ng aking Woyan clan? Sabi ng isang malakas na lalaki, iniulat ang kanyang pagkakakilanlan. Woyan clan, tiningnan ni Chenlei ang mga figure na ito, at naramdaman na ang enerhiya ng katangian ng apoy na lumalabas sa kanilang mga katawan ay talagang ang pinakamalakas sa angkan ng Woyan. Gayunpaman, hindi man lang natatakot si Chenlei sa Protoss, paano siya matatakot sa 3 malalakas na lalaki na ito ng Woyan clan? Kung ayaw mong mamatay, lumabas ka na lang. Wala sa mood si Chenlei na saluhin ang mga Woyan clan powerhouses, at malakas na sinabi. Ano? Matapos pakinggan ang mga salita ni Chenlei, halos hindi makapaniwala ang 3 makapangyarihang tribo ng Woyan. Mali ba ang narinig nila? Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.